Sabi nga, di ba, rice is life. Diba? Extra rice Extra is life. Tama ka naman. Kaya good news, mas mura na ang presyo ng bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. At balita ko pa, pwede na rin daw bumili ng mas maraming bigas ang mga consumer. Magkano na ba? May balita live si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Mark, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng panahon ng anihan. Bagyang bumaba na kasi ang bentahan ng sako ng bigas dahil sa mas maraming supply. Sabi ng mga nagtitinda sa Pasig Mega Market, hanggang 300 pesos ang ibinaba sa kada sako ng bigas. At balita ko, nagbaba na rin sila ng kanilang benta ng hanggang 5 piso kada kilo. Samantala, sinabi rin ng ilang mga nagtitinda na inalis na nila ang limitasyon sa pagbebenta ng 41 pesos at 45 pesos kada kilo ng bigas. Dati kasi, I think 1 kilo lamang ang pinahintulutan nila na mabili para mas marami ang mapagbigyan sa mas murang bigas. Kapansin-pansin naman ang mas magandang kalidad ng 41 pesos per kilo na bigas na binebenta sa ngayon, kaya tinatangkilik na rin ito ng mga namimili. Mark? Ay baka naman yan sa lang, Pasig Mega Market lang, Mark. Ay, sa ibabay ganyan din? Namomonitor na rin ng Department of Agriculture o DA ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga palengke sa iba pang parte ng Metro Manila. Sa bantay presyo ng kagawaran, pinakamababa na nakita nilang presyo ay nasa 40 pesos na local regular milled rice, habang nasa 43 pesos ang kada kilo ng local well-milled rice. Bumaba na rin ang presyo ng local premium rice na nasa 49 pesos kada kilo, habang 54 pesos ang kada kilo naman ng special rice. Umaasa ang kagawaran na lalo pang bababa ang presyo ng bigas habang patuloy na dumarami ang naaning palay ng mga magsasaka. Balik sa'yo, Mark. By the good news nga yan. Salamat to kayo, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Eto naman mga kabalita, certified as urgent na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Yan po ang panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga sangkot. Halimbawa sa smuggling at hoarding ng agricultural products. Sa sulat po ng Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sinabi niyang importanteng maisabatas agad ang panukala, lalo na tumataas ang presyo at nagkaka-shortage pa sa agricultural products. Naniniwala rin ang Pangulo na sa ilalim ng panukalang batas, maproprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda sa mga mapanamantalang trader at importer. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Senate Plenary ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. May bersyon din ito na ipinapasapinal na sa Kamara. Mga kabalita, may red tide pa rin sa ilang dagat sa bansa. Kabilang dyan ang Sapian Bay na sakop ng Ivisan at Sapian sa Capiz at sa barangay Mambokyao at barangay Kamansi sa Batan Aklat. Pati ang coastal waters sa Panay, Pilar, President Roxas at Roxas City sa Capiz. May red tide din sa Gigantes Island sa Carles, Iloilo. Coastal waters ng Dawis at Tagbilaran sa Bohol. At ang Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur. Nakalalason pong kainin ng mga shellfish at alamang na hinuli mula sa mga lugar na iyan. Kung isda at pusit naman, pwede naman. Sabi ng BIFAR, basta't ito ay sariwa at malinis ng mahuli. O ito naman, under investigation na nga po ang isang empleyado ng Office of for Transportation Security o OTS sa NAIA. Kaugnay yan sa nawala umanong dolyar ng isang pasahero. Totoo yan. At sa kuha po ng CCTV noong September 8 yan sa NAIA Terminal 1, makikita po ang isang babae na may isinubo at uminom ng tubig. Bawal ang kumain habang nakaka-duty po sa trabaho, sabi ng OTS. Iniimbestigahan din ito dahil may sumbong noong araw na yon na nawalan ng $300 ang isang pasahero. Inaalam pa kung ang nawawalang pera ang isinubo ng empleyadong nakunan sa CCTV. Itinanggi na po yan ng empleyado. Sa ngayon, naka-preventive suspension siya kasama ang isa pa niyang katrabaho at kanyang supervisor. Ilalabas daw ng OTS ang resulta ng investigasyon pagkatapos ng ilang linggo. Inutusan naman ng Department of Transportation ng OTS na magsampa na ng reklamo laban sa empleyado. Sa mga mahahatulang guilty, maximum penalty ang gustong parusa ni Secretary Jaime Bautista. Mula noong July 2022,
6 na pong tauhan na ng OTS ang nabigyan ng parusa dahil sa kalokohan sa trabaho. Oo nga, naaalala ko dyan, hindi ba yung laglag bala? Na libo-libo ang nahulihan di umano ng bala, di ba? So maraming naparusahan din dyan. Pero alam mo, Connie, kung totoo na nilunok niya yung $300, Oo. parang maaawa rin ako sa kanya kasi Ano? ganun na ba kahirap para lunukin? Hindi na- Paano mo kukunin uli yung $300? So, ganun ba pangangailangan niya? Hindi siguro... Para lulunukin mo yon, Ah. huhugutin mo uli ang $300, hoping na buo pa yung pera. Ilalabas mo yon, pwedeng idumi yun, hindi Yun na nga. ba? Hindi, Pero ano bang hirap naman ito'y din ang nangyari pinagdaranasan ng isa? hindi, ito'y hindi natin pwedeng sabihin na nakakaawa kung talagang merong pagnanakaw. Ayun, Pero hindi wala natin naman talagang alam pruweba unless makita talaga nila yan. Pero Oo. September 8 pa, sabi ho ng mga nakausap nating gastroenterologist, Huwag kang kakain ng pera. Hindi, ang pera, kapag kinain natin, ay pwede mong ma-digest. No? At Matutunaw. matutunaw din siya. No? Pero syempre, yung pagkatunaw nun, may mga pwedeng traces pa rin, di ba? Unless, of course, ipurga mo yan, no? Ng talagang the same day para buong-buo makuha. Pero ito'y September 8 pa. Di ba? Oo So, nga, paano magiging pruweba dyan? Ay, nako. Samantala, ito naman, update po tayo sa ongoing investigation ng Office for Transportation Security sa nahulikam na pagsubo ng hinihinalang dollar bill ng isang airport personnel. Sa gitna ng balitang yan ay nakasalang sa balita ko si Office for Transportation Security Undersecretary Mau Aplaska. Magandang umaga at welcome po sa balita ko, sir. Mark, good morning. At saka Ma'am Connie, good morning. Yes, magandang opo. umaga. Yusek, makikibalita lang kami, no? Nasaan at kamusta na po yung tauhan ninyong nahulikam na may isinubo? Ito'y balita natin, September 8 pa nangyari. Tama po, up po nung September 8, medyo matagal po namin na buo yung aming investigation dahil ito namin yung CCTV footage at saka yung mga itabit ng mga tauhan na involved. Opo. So medyo nung September 14 po, namin talaga na investigation. Kaya immediately they were relieved from their duties at the airport. Ni-recall po namin sa central office. Sir, ulitin ko lang medyo choppy lang po ang inyong linya. Pero relieved na sila from their duty, suspendido at under investigation, sir? Opo ma'am, relieved po sila. At right now, they're placed under preventive. Okay. Pero ito sa video kasi na malinaw hubang nakita, no? Kasi parang kahit i-zoom in, nalinaw ho ba sa inyo kung ito talaga ay pera? Dollar? Oo, nawawalang dollars kaya? Doon po sa mga nag-circulate ng video, nakita natin medyo malabo, no? Pero sa mga cover ng CCTV footages ng ating mga investigators, medyo conclusive po yung kanilang ito talagang screening officer na yun yung kumuha ng pera. I see. Ano daw? So, I'm conclusive sorry. po, conclusive na siya po ang kumuha ng pera. Ganun po ba? Base po doon sa recommendation ng ating I mga see. investigators. Kaya ano po sila nag-recommend. I mean, hindi. Yusek, kinuha po niya ang pera at nilunok niya? Yun ang lumalabas? Ang ganito po ang nangyari noong September 8, nag-undergo po ng screening process yung Chinese national. So, it is part of our procedure po na pag ang image na na-generate ng ating X-ray operator medyo malabo, mag-recommend po siya na yung bagahe po will be subjected to manual investigation. Mhm. So nakita po natin sa mga footages, tama naman po yung ginawa ng ating mga screeners na subject po sa manual investigation. Pero may mga nakita po kami sa ibang footages naman na hindi natin nakikita sa social media na parang may kinuha yung nag-conduct ng manual inspection. Kasi yung pinapakita, Oo. yung pinapakita ho kasing video at ito rin naman na nagva-viral eh. Tinutulak, hindi naman to parang ordinaryong kumakain ng biskwit. Talagang Oo, parang yes. mahirap lunukin, may itinutulak sa bibig. 3 beses itinulak Oo, no? so ang gusto lang namin malaman sa investigasyon nyo, ito ba yung dolyar na nawawala at kanyo kinuha? Ito ba yung nasa video rin na kanyang pilit isinusubo?
So, alam mo po yung, sir, yung circumstances, nung pong patapos na yung baggage inspection, nung umalis na yung pasahero, pero in a few minutes, bumalik po siya at sinasabi na niya na nawawala yung kanyang dollar, Okay. $300. So, ang procedure po namin, lalapit po yung aming checkpoint supervisor, katapos yung PNP, at saka representative ng airport police at saka airline. Okay. So, habang po nagkaroon ng confrontation, bigla po umalis itong screening officer namin. Nawala po siya doon sa frame ng video. Okay. At ito na nga, doon sa kabilang camera naman, nakuha natin na mayroon na siyang nilunok at saka may tinutulas at uminom pa siya ng tubig. Pagkatapos, saka siya bumalik doon sa confrontation. So, yun po ang naging scenario actual naman. Okay. Pero during that time po, tinatanggi po ng ating screening officer na meron siyang kinuha dahil wala pa namang house na video I during see, that time. okay. It's only on September 14 na nakita namin itong mga videos na ito. Sir, ito hindi naman first time na nangyari, nagkaroon po ng kontrobersya sa OTS, no? Ano po ba ang dapat pang gawin? Tinanggalan nyo na ng mga bulsa, di ba? Bawal na rin sila mag-jacket para wala daw mapagsuotan ng mga kung ano-ano, di ba? So ano pa ho ang dapat kayang ginagawa? Nagpa-training pa kayo? Oh, marami na po tayong initiative, pero kanina po nagkaroon po ng mga pag-uusap yung ating mga supervisors. So may mga recommendation pala sila para baguhin po yung procedures ng pagkakandak ng manual inspection. So titingnan po natin sa mga dating araw. Ito po yung panibago sigurong dagdag ng initiative natin para finally. So parang wala ng manual checking, parang ganon. Hindi po natin pwedeng alisin Yun na nga po kasi it is part of the requirement. In fact, it's part of the international standards na sinunod po natin na pag malabo yung image, kailangan pong mag-conduct ng manual inspection. Ako kasi parang, Connie, Yusek, kaya ko lang pinipilit yung kung whether nilunok niya ba yung dolyar o hindi. It's because he tells us another story. Kasi hindi naman ho normal sa tao na lulunukin mo ang $300. Ano bang kahirapan naman? Dahil ang susunod ko tatanong, kung kumpirmadong nilulunok niya yung $300 is, May nag-utos ano ba? bang benepisyo rin ba ang meron ang mga tao natin? Sila ba'y professionalized in a way na hindi nila kailangan lumunok ng dolyar as habang ginagawa nilang kanilang trabaho? Dahil iba yung nangupit ka, iba yung lumulunok ka na ng pera. Anong klaseng kahirapan ang mapepwersa kang gumawa ng ganon? Mark, gusto kong ipaliwanag ayon doon sa analysis ng ating investigator. After kasi nung confrontation, ang susunod na po na procedure namin is we will subject yung tao namin to private screening. Ibig sabihin, hubad yung kanyang damit, thorough inspection sa kanya. Ang naisip po ng ating mga investigators, baka ito yung alam na po niya na ang susunod na mangyayari sa kanya is he will be subjected to thorough search. I see. Oo. Okay. Kaya nilunok para walang pruweba. Para itago yung ebidensya. Alright. Sige po, salamat po sa paglilinaw po ha, Yusek. Thank you. Thank you po, Ma'am Connie at saka Mark. Ayan po naman si Office for Transportation Security Undersecretary Mau Aplaska. At ito na nga dahil nabanggit mo, di ba, nasa South Korea ngayon si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para pag-usapan naman yung digital innovation sa edukasyon. May balita live si Ian Cruz. Ian? Annyeonghaseyo, Connie, at isang bilateral meeting muna ang dinaluhan ni Vice President Sara Duterte kasama ang Deputy Prime Minister at Minister din ng Education na si Lee Joo-ho. Sinabi ng South Korean leader na kasalukuyang tinataguyod ng kanilang bansa ang digital innovation sa pamamagitan nga ng teknolohiya para sa edukasyon. Sabi ni VP Sara, napapanahon ang kanyang pagdalo sa summit lalo't pinapatibay ng bansa ang blended learning. Sa summit, sinabi ng Prime Minister ng Korea na target ng kanilang bansa na maging una na magkaroon ng AI-based na textbook sa mundo. Handa rin daw ang Korea na ibahagi sa mundo ang kanilang karanasan sa innovation. Sa kanyang keynote speech sa summit,
Sinabi naman ni VP Sara na ang edukasyon ay kailangan kasabay ng teknolohiya na mabilis na umuusad. Kailangan din anyang maituro sa mga bata kung paano malalaman ang isang totoo at hindi totoong impormasyon at kung anong makakatulong sa kanilang pag-unlad upang maging produktibong mamamayan. Malaki rin daw ibubunga ng artificial intelligence para sa mga bago at malaking oportunidad sa edukasyon at dapat daw ang paggamit ng teknolohiya ay nakatali sa critical thinking, komunikasyon, collaboration at creativity. Narito ang pahayag ng Vice Presidente. And the advent of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While this possibility will present newer and greater opportunities, it will present many uncertainties in our vision of digital education. Connie, mamayang hapon ay inaasahan pa yung isang bilateral meeting o courtesy call ni Vice President Sara Duterte sa Prime Minister ng South Korea at inaasahan ding bago bumalik ng Pilipinas ang Vice Presidente ay makikipagkita siya sa Filipino community dito sa Seoul. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Eto naman, Mark, kung kahapon ay bugbog sa ulan ang Mindanao, matinding init at alinsangan naman daw ang naramdaman sa Luzon at Visayas. Yun nga, Connie. Balita ko umabot daw sa danger level ang naitalang heat index kahapon. Kahapon, kaya pala Oo. ng pagkainit, no? O, Katrina, may isasagad pa ba yun? O, yun na yung kahapon? Nako, Connie, Mark, mga kabalita, yan ang dapat niyong abangan mamaya, syempre, sa ihahatid kong forecast mamaya. Abangan namin Mamaya yan. pa pala. Heto muna ang balita ko sa inyo. Sa mga mahilig mag-vroom-vroom pero hindi pa confident sa kaalaman sa batas trapiko, good news po dahil bubuksan na next week ang Motorcycle Riding Academy. Sabi ng MMDA, matututunan dyan ang road traffic rules and regulations, motorcycle safety laws, first aid at iba pang may kaugnayan sa pagmumotor. Dagdag din sa matututunan ang mga dapat gawin kung malubak o basa ba ang madadaanan o madulas na kalsada para iwas aksidente. Sa pinakahuling tala kasi ng MMDA mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, halos 2,000 ang motorcycle-related accidents sa EDSA pa lang yan ha. Sa mga interesadong mag-enroll sa Academy, pwedeng mag-register sa MMDA website. At paalala po na ito ay libre, walang bayad. Teka lang, mag-vocalize muna ako. Langit ka, lupa ako. Ako talaga yung lupa, oh. O mga mare, naalala nyo pa ba ang iconic theme song na yan? Heto ang exclusive chika ko tungkol sa isang OG Korean oppa. Bida sa K-drama na Han River Police ang South Korean actor na si Kwon Sang-woo. Pulis ang gagampan ng karakter ni Sang-woo sa action-packed na serye. Co-star niya rito si Lee Sang-hee na kontrabida naman ang role. Una pong nagpakilig at nagpaiyak ng balde-balding luha si Sang-woo sa hit Korean series na Stairway to Heaven. Ipinalabas ito sa Kapuso Network noong 2005 at nagkaroon din ng Philippine adaptation noong 2009. Sa Zoom chikahan ko kasama ang 2 K-actors. Nabanggit na hands-on daw si Sang-woo sa maaksyong stunts niya sa Han River Police. 네, 저는 수정씬이 많기 때문에 Because I had a lot of scenes underwater and I had to learn how to be at ease moving about underwater. So I trained every day in a 10-meter deep diving pool, and this was actually my first time learning how to dive as well. So Ayan na, alamin na natin ang weather update. Magpapatuloy kaya ang pag-uulan, lalo na ho sa Mindanao. Ang matinding init at alinsangan naman dito sa Luzon at sa Visayas. Okay, kaya alamin na natin, tawagin na po natin si Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina!
Connie, Mark, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa ngayong araw. Sa mga susunod na oras, uulanin ng iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Base nga yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy at intense rain sa ilang lugar, partikular sa Mindanao na maaring mauwi sa baha at landslide. Kaya dapat stay alert. Posible ring muli ang ulan dito sa Metro Manila. Ilang areas ang magkakaroon ng heavy rains kaya posible ang biglaang baha. Ayon sa Pag-asa, itong Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto ngayon sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Mga local thunderstorm naman ang maaasahan sa iba pang panig ng bansa. Mga kabalita, kahapon nga ay umabot sa danger level ang naitalang heat index. Naranasan ng 45 degrees Celsius na alinsangan sa Apari, Cagayan at Borongan, Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman ang heat index kahapon sa NAIA Station dito sa Metro Manila. Ngayong araw, posible pa rin umabot sa danger level ang ating heat index, sabi yan ng Pag-asa. Nasa 42 degrees Celsius ang pinakamataas dito nga sa NCR. Posible ang pinakamatinding heat index sa bansa ngayong araw ay maaaring maranasan mula sa Apari, Cagayan at Borongan, Eastern Samar. Aabot iyan sa 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, Cagayan, Catarman, Northern Samar at sa Catbalogan, Samar. Mga kabalita, nakakita na ba kayo ng double rainbow? Nakuhanan niya ng isang guro sa UP Maguindanao del Norte. Kwento ni Christine Leysa, sakay siya ng motor pauwi nang makita ang kambal na bahaghari sa barangay Borongotan kahapon. Perfect combination daw sa makukulay na bahaghari ang payapang langit, matatayog na bundok at berdeng palayan na saktong tinatamaan ng sinag ng araw. Nawala raw ang pagod niya sa maghapon dahil tila sinasabayan siya ng magandang view pauwi. Lumitaw ang double rainbow kasunod ng pag-ulan sa lugar. Ito naman malungkot na balita sa Bansalan, Davao del Sur, na comatose po ang isang boksingero. Ilang oras yan matapos ang kanyang laban doon. Dito pong linggo nang sumabak sa ring ang 18 taong gulang lamang na amateur boxer na si Anselmo Tagalog Jr. Umabot sa 3 round ang laban kung saan siya natalo. Kwento ng ina at mga kasama ni Anselmo, nahimatay siya matapos po ang ilang oras at hindi na nagising. Isinugod po siya sa ospital sa Digos City at nakita na may namuong dugo o blood clot sa kanyang ulo. Dinala siya sa Davao City kung saan naoperahan siya Miyerkules ng umaga. Nanawagan ang kanyang pamilya ng tulong pinansyal. Iniimbestigahan na ng Bansalan LGU ang insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang panig ng organizer ng boxing event. Ito naman, mahigit 1 buwan na lamang po barangay at sangguniang kabataan elections na. At natapos ng maimprenta ng National Printing Office ang mga balota. May balita live si Tina Panganiban Perez. Tina? Mark at Connie, turn over na nga ni NPO Director Renato Acosta ang Certificate of Completion kay COMELEC Chair George Garcia bilang patunay na nakumpleto na ang printing ng mahigit 92 million ballots at libo-libong election returns, certificates of canvass and proclamation, statement of votes by precinct at summary statement of votes. Ayon kay Garcia, natapos ang pag-iimprenta sa takdang panahon at kailanman daw ay hindi lumagpas sa deadline ang NPO. Ininspeksyon ni Garcia ang ginagawang pag-iempake ng mga balota at election paraphernalia sa NPO. Pinabuksan pa niya ang isang kahong para sa Tarlac City. Ipinakita ni Garcia na magkaiba ang kulay ng balota para sa barangay at SK elections. Dito sa NPO, manggagaling ang mga balota at election paraphernalia ng Tarlac City, pati ng mga lugar sa Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2 at 3. Sabi ni Garcia, yan ay para hindi gaanong malayo ang panggagalingan ng mga balota. Yung ibang balota at gamit sa election kasi, sa Santa Rosa, Laguna Warehouse ng COMELEC dadalhin at ipoproseso. Sa Laguna Warehouse, manggagaling ang mga balota para sa Visayas at Mindanao. Kasama sa pagproseso sa mga balota ang pagtimbang sa mga ito at pagbabantay ng Commission on Audit at ng COMELEC Internal Audit Team. Ayon kay COMELEC Spokesdirector Rex Laudianco, mahigpit ang seguridad sa NPO. May mga nakabantay na PNP personnel. Para sa election 2025, sabi ni Garcia,
nais ng COMELEC na i-bundle na yung papel para sa balota sa kontrata para sa pagsusupply ng mga makinang rerentahan ng komisyon. Ibig sabihin yan, Mark at Connie, ang mananalong bidder na ang magsusupply ng mga makina para sa automated elections sa 2025 at bahala na rin bumili ng papel para sa mga balota. Kailangan lang na sumunod ito sa requirements ng NPO. Ngayon kasi COMELEC ang bumibili o nag-i-import ng papel. Mula sa NPO, didiretso naman ang COMELEC sa warehouse nito sa Laguna. Mark, Connie? Tina, linawin lang natin. Manual, di ba? Yung automated ba? Itong barangay at SK election sa October 30. Tama, manual, Mark. Pero may ilang lugar sa bansa na magiging automated yung botohan at saka yung bilangan. Ito yung mga barangay na yan. Barangay Paliparan 3 sa Dasmariñas City sa Cavite, Barangay Zone 2 Poblacion sa Dasmariñas City rin, at Barangay Pasong Tamo, Quezon City sa 6th District. So yung 3 lugar lang yung automated at lahat ng ibang lugar manual na, Mark. Bakit may 3 automated? Anong special sa kanilang 3? Di ba may plano yung COMELEC na gawing automated na yung eleksyon na pang-barangay at Practice SK. ito. Pero hindi kasi umabot yon para dito sa 2023 at hindi rin nakasama dun sa preparasyon para sa 2025. Okay. Testing. Thank you, ha? Testing, oo. Thank you, si Tina Panganiban Perez. Eto gusto kong pag-usapan natin dahil 'di ba ang taas na ho ng presyo ng diesel at gasolina, marami daw napapaisip kung hindi magbisikleta, 'di ba? Ayaw na lang nilang mag-commute din, mataas din ang pamasahe. Oo. O kung kakayanin, maglakad na lang. Kaya nga, Diba? kaso, Connie, may ilan tayong kababayan na gamit sa hanap buhay ang sasakyan tulad ng isang negosyanteng pakikilala natin. At ito'y taga Kalibo, Aklan. Kaya may naisip na siyang ultimate solution. Ano ba yan? Yan ang solar e-bike Wow. na imbensyon ni Engineer Sotico Beltran. Aba. Kwento ni Engineer sa atin, dismayado na siya sa mataas na presyo ng gasolina. Sino bang hindi? Kaya naisipan niyang ikabit ang hindi na ginagamit na solar panel sa isang e-bike. Ayun, mandar naman. Ayun naman pala, ayan, galing why not? Madadala ka na niyan. Kung Sabi pa saan. niya, namuhunan siya ng 60,000 pesos para po dyan. Bawing-bawi naman yan. Kumpara po sa gastos noon ng kanyang negosyo na 1,000 pesos kada araw para sa gasolina. Environment friendly pa yan, di ba? Kaya talagang good job! Ayan, Sige, palakpakan natin si natin tatay. yan. Si engineer. Engineer naman Oo. pala kasi. Pwede yung gawing proyekto ng LGU, di ba? Oo nga. Oh, eto na nga. Kaya mo nga gawin yan eh. Di ba? Ikaw. Pwede. Kaya mo yung kani, O papagawa natin sa engineer. Kita po sa video ang pag-ikot ng malaking buhawi na yan sa gitna ng mga gusali sa Jiangsu Province, China. Sa sobrang lakas po ng hangin, ayun, nagliparan ang debris at yung mga bubong na kumalat na sa kalsada. Bumaliktad din po ang ilang sasakyan, pati mga poste ng kuryente, ayun, natumba. Grabe, hektarya-hektaryahong pananim at mahigit 1,000 at 600 bahay naman ang napinsala. 10 ang naitalang patay sa trahedya. Kasunod nito, nagbabala ang Chinese weather officials sa ilang rehiyon sa China kaugnay sa mararanasan nilang pag-ulan. Iba na talaga ang ating Grabe, mga weather disturbances na katulad nito. Iba. Parang pelikula, Oo, grabe. Oo. Ito naman, balita po tungkol sa usap-usapang umano'y kulto sa Surigao del Norte. Eksklusibong ikunento sa GMA Integrated News ng ilan pong dating membro ang mga umano'y pang-aabuso sa loob ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Itinanggi naman ng leader ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila ang mga ibinibintang sa kanila. Balitang hatid sa atin yan ni Chino Gaston. Nagsasayawang dancers, nagpapalakpak ang mga tao, mga batang kumakanta at tumutugtog ng instrumento. Ganyan ang malapiastang pagsalubong sa aming team nang magtungo kami sa Sitio Kapihan, ang sentro ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Naroon ang leader ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila at senior leaders na sina Karen Sanico at Mamerto Galanida. Ang grupo nasa sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa iba't ibang aligasyon. Una,
ang pang-aabuso umano sa mga menor de edad at sa pilitang pagkakasal sa mga miyembro nito. Inilahad yan ng ilang dating miyembro ng grupo ng Makapanayam ng GMA Integrated News. Kahit ayaw nila sir, kasi pinipilit sila sir, wala silang magawa, line by age. Pagkatapos nun, magsiselect sila kung yan na yung asawa mo, may nami-marriage ng 12 sa lalaking nag-edad ng 20, gano'n, may 23, 14. After 3 days, kung hindi pa nakuha ng lalaki yung babae, ipapatawag niya ni Senyor Aguila sir. Tapos pagpatawag niya yan, sasabihan niyang, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat i-rape mo na yan kasi authorize ka na. Isa raw sa mga pinilit ikasal, si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Naog ko kay kung atong giminjo ko nga 14 pa akong edad, unja 18 agi pares. Unja, gipugos man mi kay ug dili ko no may musunod sa ilang sugo. May imperno ko no may kung time nga gihanjo kong Senyor Aguila, makiganjo si Jan nga makig-6 tungod kay tawhanon pa si Jan anihanglan pag usa ka butang. Unja, kay wa ko yung sugot kay. Kwento pa ng dating bantay raw sa bahay ni Senyor Aguila na si Mark, di rin niya tunay na pangalan, ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadala roong babae kapag gabi. Bago papasok sa kwarto, pinapainom muna ng isang baso na gatas o cider juice. Tapos, doon na, kinabukasan na makalabas. So hindi ko papalat yung mga babae? Hindi kasi may kapalit naman doon papunta ka sa langit. Bukod dito, may iba pa raw nakita si Mark. Sa ilalim may mga underground na mga hindi nila alam. O karaniwan sa mga armas. O sinasabi nila na wala daw silang armas. O pag walang armas, ba't may armas doon sa kwarto? Parati pa kami nagdadala ng impor. Ang isa sa dating miyembro ng grupo na si Jason, di niya tunay na pangalan, isinama raw sa private army ni Senyor Aguila. Kami po yung private army ni Senyor Aguila. Isa po example doon yung isa election sir. Kami po yung pinadala niya. Kami pa yung naging goons, bali, yung seguridad ng mga kandidato. Ayon kay Jason, isang normal na religious group at people's organization ang Socorro Bayanihan Services nang sumali siya rito. Pero nagbago raw ang lahat nang dumating si Senyor Aguila. Pag dating niyang by 2017, lumating si Jerens at siya ay nagpakilala na siya ay isang Salvador El Mundo o Mesiya, sir. Kaya lahat naniwala, nadala din kami, sir. By the 29, yung Lindon, sir, pahayag siya na umakyat kami ng bundok. Kaya umakyat kami lahat. Sabi pa raw noon ni Senyor Aguila, ay dadarating na solar eclipse, magdidilim ang buong mundo, yung lulubog, yung Siargao. Pero hindi. Tapos by 2022, sir, ay magsisimula na daw yung digmaan. Dahil daw may mga anting-anting kami, yung kwintas namin. Dahil doon hindi kami matatablan. ipinakita rin ni Jason ang ilang beklat sa kanyang braso dahil daw sa pinagawa sa kanilang sandugo o blood compact. Sa pagharap ni Kilario alias Senyor Aguila sa amin, marin niyang itinanggi na namimilit sila ng menor de edad na magpakasal o pilit ipinakakasal ang mga miyembrong may mga asawa na pero hindi sumapi sa kanilang komunidad. Itinanggi rin niya ang sapilitang pakikipagtalik sa mga babae. Hindi yan ang nangyayari dito. Kasi bakit anong pinipili? Wala naman ganyan na nangyari. No. Against their will. Walang nangyari na. Anong nangyari ba dito? Sabihin, kahit mga tao, isa-isahin nyo. Itinanggi naman ni Sanico na sangkot ng komunidad sa ilegal na droga at sa aligasyong marami silang baril. So binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito sa komunidad ng Kapihan at ito nga yung tinatawag na White House. Pinapasok din tayo para makita natin kung ano ba talaga. Meron ba talagang mga kontrabanda dito at mas importante kung pagawaan ba talaga ito ng illegal na droga. Eh wala sir, tingnan mo yung sinabi na doon sa ilalim daw. Sa basement. Oh. Basement. Ano ba yung basement? Tingnan mo sir, mahirapan tayong sabi nga sobrang sikip oh. Tingnan mo sir kung merong kuan, yung linya lang ng safety tank. Kung makita natin, wala talaga. Sinabi nila na White House, hindi nga ito white eh, gray house ito. Paano maging White House? Si Glazy Angel Digamon, isa sa halos 150 guro
na sumama sa grupo noong 2019. Itinanggi na ipinagbabawalang mag-aral ang mga bata. Sa pandemic, isa din yung naging reason kaya parang natigil yung access namin sa education. But that doesn't stop our parents, lalo na kami, kasi nga alam namin na magturo talaga yung... Meron ding mga iba na nagmo-module. Handa raw ang liderato ng Socorro Bayanihan Services na humarap sa anumang investigasyon. Mula sa Surigao del Norte, kung saan nakabase po ang Socorro Bayanihan Services, pinalilipat ng Justice Department sa Metro Manila ang pagdinig po sa mga reklamong kinakaharap ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila at ng 12 iba pa. Kahit kasi noong Hunyo pa inihain ang reklamo, wala pa ring preliminary investigation dahil po sa kaliwat ka ng motion to inhibit ng grupo. Ayon sa Justice Department, mas maiging may independent panel o prosecutor sa Metro Manila na natututok po sa kaso objectively. Hindi raw bababa sa 50 bata ang biktima sa patong-patong na reklamo laban sa grupo. Bukod sa investigasyon ng NBI, bubuo ng task group ang DOJ kasama ang DSWD para pangalagaan ang mga biktima. Tinawag ng DOJ na parang sindikato ang Socorro Bayanihan Services. In the guise of religious freedom yan, pero there are metes and bounds by which you can respect religious freedom if it goes against human decency already. Balita sa Sao Paulo, Brazil, may mainit na paandar ang isa pong artist. Yan yung 3 malalaking sunny side up eggs sa labas ng isang building. Mapapa-what's for breakfast ka nga naman sa 3 giant size fried eggs na ito. Aba? Inspired daw ang sculpture na yan sa paandar na pagluluto ng itlog sa init lang ng araw. Oo, babala kasi yan laban sa global warming at climate change. Tama. At mararamdaman daw kasi ang heat wave sa Brazil sa mga susunod na araw. Gawa po yan ng Dutch artist na si Henk Hofstra na parteho ng isang festival na nagpo-promote ng sustainability gamit ang art. Pinoy Pride ang ibabandera ni Rachel Ann Gospi sa Manila leg ng hit musical na Hamilton. Muling gagampanan ni Rachel ang role ni Eliza Hamilton. Kwento ni Rachel, malaki ang naitulong sa growth niya bilang artist na napabilang siya noon sa Hamilton. Ramdam daw nila ng cast at production team ang mainit na suporta ng mga kababayan natin sa musical. Chika pa ni Rachel, tila nag-ala Nostradamus siya noon tungkol sa Hamilton. Back in 2017, I always say this to people. I had a feeling that Hamilton will come to the Philippines, and I had a feeling that I'm gonna do it. I think I already claimed it. Naku, tiyakin ho ninyong malinis ang iniinom niyong tubig. At baka makaluno kayo ng linta. Linta. Ako, balita ko yan na nangyari sa isang babaeng 6 na taong gulang. Sa Yunnan province yan sa China. Nagpa-hospital siya dahil 2 linggo na siyang umuubo-ubo na may kasamang dugo. Nagsimula lang daw yan sa sore throat o yung pangangate na para bang may nakasabit na bagay sa kanyang lalamunan. Nakita sa CT scan na may kakaibang bagay nga sa kanyang lalamunan. Para makita ng mas mabuti, nagpasok ng kamera sa kanyang lalamunan o itong bronchoscopy video na napapanood ho natin ngayon. No? Ay, kitang-kita nga naman. Doon na-discover ang lintang 3 pulgada haba. Pasintabi sa mga kumakain, mahaba-habang lintaho yan. Ha? Posibleng nakuha raw ito ng ginang nang uminom siya ng untreated water o tubig mula sa batis. Naku, maayos naman na ang lagay niya ngayon. Ayan, pakurot Sige, naman dyan, kukurot kita. Mark. Ayan. Mamaya nasa bisita, hindi pa luto. Stricto naman. Yes. Luto na kaya yung Diba? 3 higanting longganisang hubad. Taba lechon naman yan. ang lechon na yan. Di ba, pakurot lang. Yan ang bukang bibig ng mga nakikiisa sa festival po dyan sa Iligan City, Mark. Oo nga, ang tampo kasi roon, lechon. Yes, tama. Para yan sa taunang indigay sa Lechon o Lechon Festival matapos ibaba ang imahe ng Senyor San Miguel sa public plaza.
ay nagpasikatan na ang bawat barangay sa sarap ng kanilang lechon. At matapos po i-announce sa mga nanalo sa pasarapan at sa booth competition, pwede nang tikman ang mga lechon. Uy, hindi yan pinalampas syempre ng mga bumisita at nagtaas na raw kasi ang presyo ng lechon doon. Yes. O, diba? Lechon pa more. Sana makarating. At yan po ang balita ko. At bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Ako naman ang inyong Mare, Aubrey Carampel. Katrina Son po. At sa ngalan po ni Rafi Tima, ako naman po si Mark Salazar para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Palechon, palechon. Pa-heart. Palechon. Pa-heart. Ito na.